Nagpahayag po ng mga hiling at reaksyon ang mga bayan patrollers bago at pagkatapos ng SONA ni Pangulong Duterte. Para po kay Jerome Grimpluma, sa lahat ng SONA na kanyang napakinggan, ang SONA ni Pangulong Digong ang totoo, malaman at pinakamaganda raw. Excited naman si Jeneline Bato na matupad ang mga balak ng Pangulo pero kinakailangan daw ng suporta para magtagumpay. Hiling po naman ni Bayan Patroller Maricel Dasiga naway matupad lahat ang kanyang mga sinabi para umunlad na ang ating bayan. Hindi po naman nabigo ang mga Bayan Patrollers tulad ni Thom Queno sa kanilang mga hiling bago pa ang SONA na mabanggit ang tungkol sa issue ng droga at ang problema sa West Philippine Sea. Ang pag-opera po naman sa Constitutional Convention para matuloy na ang federalismo ang nais pong marinig ni Bernardo Tensuan mula kay Pangulong Digong. Kontento po ang mga miyembro ng gabinete sa mga narinig nila sa talumpati ni Pangulong Digong kanina. At live mula sa Batasan, Pambansa, nandoon si Zen Hernandez. Zen, may ilang bang mga kalihim na talaga namang paulit-ulit na nabanggit ang pangalan at ano ang kanilang reaksyon, Zen? Ted, natutuwa sila na naging malinaw ang talumpati ni Pangulong Duterte. Kumbaga, ay nailahad niya ng simple ang mga prioridad na issue ng kanyang administrasyon. Kumpletos recados, ika nga ni Secretary Art Tugade ng Department of Transportation. Ilan sa mga issue na tinutukan sa talumpati ng Pangulo kanina ang problema sa traffic at transportation, environmental issues at nabanggit din syempre ang issue sa West Philippine Sea. Pero hindi pa rin maiwasan na makaramdam ng halo-halong emosyon ang mga taong may kinalaman sa mga usaping ito. Nandyan ang optimism at pag-asa at marami sa kanila ang nagsabi na mas ginanahang umpisahan ang kanilang trabaho. Pero kasabay nito ng positibong pakiramdam na iyan ay ang kaba sa mga hamong kinakaharap ng administrasyon dahil alam nila na hindi ganon kadali natugunan ang mga naturang problema. Gaya ng aking nabanggit, tinutukan ni Pangulong Duterte ang environmental issues at ipanaliwanag ang pagpili kay Environmental Advocate Gina Lopez bilang kalihim ng DENR. Ayon kay Duterte, pareho sila ng mga paniniwala nito. Hindi raw nila tinututulan ang mga negosyo tulad ng mining pero dapat gawin ito ng tama at hindi makasira sa kapaligiran. Kaya't inatasan niya si Lopez na gumawa ng audit sa mga permit ng mga mining companies at iba pang negosyong nakakaapekto sa kapaligiran. Binigyan din ng kapangyarihan si Lopez na i-revoke o bawian ng permit ang mga hindi compliant. Inatasan din ng Pangulo si Lopez na tutukan ang kapakanan ng mga mangingisda lalo na sa Laguna de Bay. Naging malaking bahagi din ng talumpati ang issue sa traffic at transportasyon. Diretsahan na ang Pangulong humingi ng emergency powers para mabilis na masolusyonan ang problema. Inilatag din niya ang mga plano ni Transportation Secretary Art Tugade, partikular na sa MRT at LRT. Ayon naman kay Tugade, 2 taon masosolusyonan ang trapiko kapag binigyan ang Pangulong Duterte ng emergency powers. Infrastruktura, sistema, disiplina at pag-aayos ng kulturang Pinoy ang nakikita niyang solusyon. Nabanggit din ng Pangulo na bukas ang Pilipinas sa mapayapang usapin kaugnay ng West Philippine Sea. Kanina, nagkita dito sa Batasan ang ambassador ng China at ang itinalagang envoy sa usaping West Philippine Sea na si dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. We look forward to working with the President, Mr. Duterte, and his administration to bring the bilateral relationship back to the normal track. I'm not against mining as an industry. No, I use the things which mining gives. So, but what I am not in favor of is the suffering of our people. That should not be allowed. I felt proud, but I felt very afraid. Because? Kasi yung expectations mataas. Pag ang expectation, ma'am, at hindi ka nagkampyonato, saan ka pupulutin? Sa kangkungan. Alright. Masaya tayo na nagkakaisa yung ating mga paniniwala. Very emphatically sinabi ng ating Pangulo na walang demolisyon, na walang relokasyon na hindi maayos yung facilities. Yun talaga yung nilalakad natin ngayon. Ngayon na isali niya yun sa SONA.
Ted, ito namang si dating Pangulong Ramos ay hindi nagpa-interview at humiling sa media na hintayin muna ang magiging resulta ng pagko-convene ng National Security Council bago niya sagutin kung ano nga ba ang mga susunod na hakbang ng Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Balik sa iyo, Ted. Maraming salamat, Zen Hernandez, mula pa rin po sa Kamara.